Mga ka-sports, kahit ang New Zealand ang nanalo noon, isang nakakagulat na pahayag ang lumabas matapos ang kanilang laro noon. Pinuri pa rin mismo ng New Zealand coach ang Gilas Big 3. Sa kabila ng kanilang panalo, inamin ng coach na ang Gilas Big 3 ang pinakamahirap nilang bantayan at buntik na raw baguhin ang takbo ng laban. At ngayon may isang pangalan na lumulutang bilang posibleng game changer sa rematch. Si Juan Gomez Diliano, ang secret weapon kontra sa mga OC at Tall Blacks. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Yes mga ka-sports, napakalinaw. New Zealand ang nanalo noon sa laban. Kasi nga may consistent sila sa execution, mas maayos ang depensa sa crucial moments. Pero ayon sa NZ coach, hindi naging madali ang kanilang laban noon dahil may tatlong manlalaro ng ating national team na Gilas Pilipinas na talagang nagbigay sa kanila ng totoong problema. Ibig sabihin, hindi blowout, hindi madaling panalo, hindi basta-bastang tinalo ang Gilas. Sa halip, kinakailangan nilang mag-adjust buong laro dahil sa lakas ng pangunahing players ng Pilipinas. So ngayon mga ka-sports, sino ang Gilas Big 3 na tinutukoy? Unang-una si JB or Justin Brownlee. Isang go-to scorer, clutch performer, leader sa loob ng court. Sa tuwing kinakailangan ng puntos ang Gilas, si Brownlee talaga ang takbuhan ng opensa. Kahit nga doblehin, kahit bantayan ng mahigpit, nananatili siyang banta. Sumunod si Dwight Ramos, isang two-way wing, defensive presence, smart decision maker. Si Dwight ang player na hindi mo pwedeng pabayaan kahit hindi siya ang top scorer, ramdam ang epekto niya sa depensa at ball movement. And lastly si Kaiju, or mas kilala natin kay Soto, isang certified rim protector, isang rebound king, laki na mahirap tapatan. Ayon sa NC coach, ang presensya ni Kai sa loob ang pumilit sa kanila na baguhin ang atake. Hindi raw sila basta-basta makapasok sa pintura kapag nasa loob si Kai. So ngayon mga sports, paano nanalo ang NC sa kabila ng Gilas Big 3? Dito naging malinaw ang pinagkaiba. Dahil nga mas lalim ang bench ng New Zealand, mas consistent ang depensa nila sa huling bahagi at mas maayos ang execution sa crunch time. Ibig sabihin po yan mga ka-sports, hindi nagkulang ang Gilas sa effort at nagkulang lang po tayo sa depth at fresh legs sa dulo. At dito papasok ang napakalaking tanong. Si Juan Gomez Diliano daw ang posibleng alas ng ating national team or posibleng solusyon. Isa sa mga pwedeng sagot sa problemang ito ay si Juan Gomez Diliano. So ngayon ang big question, bakit siya mahalaga? Unang-una po, napakabilis ng player na ito. Pangalawa, isang aggressive player. At lastly, kayang sumabay sa athletic guards ng New Zealand at Australia. Kung ang problema ng Gilas ay pagod sa dulo, kakulangan sa energy of the bench, si Juan JDL talaga po ang magbigay ng spark. So ngayon mga sports, anong posibleng role ni Juan JDL sa next FIBA window? Hindi kailangang maging scorer agad si Juan. Posibleng mga role niya ang pagbasag ng full court press, energy guy off the bench, pagpahinga kina Dwight at CJ, paghabol sa momentum. Sa laban kontra Australia at New Zealand, bilis at tapang talaga ang kailangan at meron po nito si Juan JDL. So ngayon mga sports, kung mismong NC coach na ang nagsabing mahirap bantayan ng Gilas Big 3, ibig sabihin tama ang core ng Gilas, kulang lang talaga sa suporta at kailangan palalimin pa ang rotation. At si Juan JDL ay pwedeng maging bahagi ng solusyong iyon. So ngayon mga sports, ikaw naman, sa tingin mo ba? Makakatulong ba si Juan JDL kontra Australia at New Zealand? Ano pa ang kulang ng Gilas para makabawi sa susunod na window? Comment your thoughts below at babasahin ko po yan. Like kung solid ka sa Gilas, subscribe para sa araw-araw na Gilas updates. Laban Pilipinas, puso, tuloy po ang laban. Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball,
habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!